Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong magbigay ng reaksyon tungkol sa subpoena na pinadala ng Fiscal's Office sa ating former President Duterte para sagutin yung reklamong grave threat na i-file sa kanya ni Franz Castro. Okay, gusto ko munang magpasalamat sa mga nag-subscribe sa aking kaibigan na si Olivia Canoy Balandang. Malapit na pong 1,000 yung subscribers niya. Baka yung mga hindi pa nakasubscribe dyan, please lang, ang link ng YouTube channel ni Olivia Canoy Balandang nasa description box ng video na ito. Pakiclick para 1,000 na siya. Okay, ito, kalat na sa mainstream media, sa ABS-CBN News ito, Duterte summoned to answer grave threat complaint filed by Representative Castro. So, ang utos ng Quezon City Senior Assistant City Prosecutor Ulrich Banjula, nutusan ang ating mahal na Pangulo mag-submit ng counter affidavit in response to the complaint. Ito ang nakalagay sa subpoena. No motion to dismiss shall be entertained. Only counter affidavit shall be admitted. Otherwise, respondents deemed to have waived the right to present evidence. Furthermore, no postponement shall be granted unless for exceptionally meritorious grounds. So, inuutosan din ng ang ating Pangulo na mag-appear sa December. Meron yung pag-appear niya sa mag-submit ng counter affidavit. Ito, December 4 and 11 mag-appear. So, submit muna ng submit ng counter affidavit. Then, yung preliminary investigation na scheduled December 4 and 11. So, 2 araw, 2023 at 2:30 in the afternoon. So, anong masasabi ko dito is, cool lang tayo. And I believe ang Tatay Digong, tinatawanan lang yan. It's normal process. Due process talaga yan. No problem. Kaya, pagdating ng panahon, kung sino man sa atin na mapailan ng complaint sa fiscal, dapat mag-submit kaagad ng counter affidavit. Do not delay, do not Kasi kung hindi nag-submit, mapilitan yung piskalya na i-evaluate yung complaint at doon mag-decide na siya kung may probable cause o wala. So, magsasubmit ba si Tatay Digong ng counter affidavit? Hindi ko mabasa ang kanya. Dapat, mas maganda mag-submit. Kailan, dito tayo sa merits of the case, Ang reklamo is yung programa ni Tatay Digong sa SMNI, gikan sa masa para sa masa. Yung nabanggit niya nga yung intelligence funds, okay? So, basahin natin yung verbatim at i-analyze natin kung ako ang piskalya, how will I evaluate? Tagal naman ito. Paano ko evaluate yung complaint? Okay, ito ang talagang binitawang salita ni PRRD. Pero, ang una mong target dyan, sa intelligence fund mo, ikaw, Franz, kayong mga komunista, ang gusto kong patayin. Yon.
Ito yung controversial statements. Kung parang sinasabi niya, kung ako may intelligence fund, ang target ko dyan, kayo. France, ikaw ang gusto kong patayin. Simple. Pag sinabi niya, ito, malaking kaibahan. Pag sinabi niya na, ikaw, Congresswoman Franz Castro, ikaw ang una kong patayin. It's a different story. Abogado, itong prosecutor, itong ating Tatay Digong. Kaya mautak siya. Sinadya niya yon na France lang para lusot. I don't know I hope na maging patas, objective itong prosecutor. Kasi kung politically motivated ito, pwedeng yung reasoning ng fiscal, pwede niyang i-indict si Tatay Digong. I hope hindi politically motivated kasi ibang kwento yan. Napakalinaw. Ilan bang France sa Pilipinas? France Ruiz, daming France. Kahit nga Franz Castro, ang dami pa ring iba-iba ang middle initial. So, to me, wala ito. Balik tayo sa overall picture. It's part, itong mga pagpapail ng kasong nito is part sa grand strategy ng makakaliwa para divide and conquer. Pilit nilang pinaghihiwalay ang unity team o sinisira Marcos Duterte. So, yung paninira ng mga makakaliwa kay BP Sara, ito, nag-react lang si Tatay Digong, dinipinsan niya ang kanyang anak, kaya nakapagbitiw siya ng ganyang salita. Ngayon, itong pinafile ng kaso, I hope hindi sakyan ng politika, kasi kung example, ang DOJ, bulungan ng kayo ng bala dyan. Ito. Maindik ang former president. Lalong magkawatak ang gobyerno. Pag naindik, kakasuhan si Tatay Digong, hindi naman sa gulo, kailang lalong maraming mag-iingay, maraming madidismaya. So, pag dumarami na ang madidismaya sa gobyerno ni PBBM, ang number 1 na makikinabang itong mga komunista. Kasi, ang unang target nila is pabagsakin si BP Sara, pabagsakin si Tatay Digong. Then, i-agitate na nila ngayon itong mga DDS supporter, DDS, para magreklamo o labanan itong BBM administration. Magkakaroon na ng mga rally. So, magkakaroon ng destabilization, yung political unrest. Pabor na pabor yan sa mga komunista. Then, later on, yun na, i-impeach nila si BP Sara, at habang nagpro-progress yan, i-agitate nila ang mga pro-Duterte. Tayo, i-agitate. Tapos, yun na, pag nagkakaroon ng instability, hindi na maganda yung political situation, pwede na nilang ikasa yung nila ng military. So, political and military component yung factors sa destabilization. So, unti-unti, umuusad ang gusto ng mga makakaliwa. So, sana, mga kapwa ko DDS,
relax lang po tayo. Huwag tayong padadala sa emosyon. Kayang-kayang lusutan yan ni Tatay Digong. Hindi siya tatablan sa tingin ko. And I hope itong administrasyong ito, huwag padadala sa strategy, sa plano ng makakaliwa kasi gusto nilang pag-awayin ang Marcos Duterte camp. Huwag po tayong pahulog sa mga bitag ng mga makakaliwa.